Ito na ang latest ng Mixed Topics, mainit na showbiz ganap. Ito na mga kamix ang mainit-init na scoop ngayon. Pag-uusapan natin ngayon ang mga tao na panloloko ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. We are going to analyze yung mga taon at panahong niloloko ni Daniel si Catherine at kung kailan nag-umpisa ito at kung sino-sinong mga girls daw ang mga nakarelasyon niya habang in a relationship kay Catherine Bernardo. Kaya kailangan nyo pong tapusin ang video para makonect natin ang mga issue between the women involved with Daniel Padilla. Not once, not twice, but many to mention pala ang mga naging babae ni Daniel Padilla sa loob ng 11 years habang kasintahan niya si Catherine Bernardo. Kapatid ni Catherine, inireveal na ang mga kabastusan at panloloko ni Daniel sa kanyang kapatid na si Catherine. Kaya pala no comment at all si Andrea Brillante sa hiwalayang Kathniel. 2 beses pala sila nagkaroon ng relasyon ni Daniel Padilla. Hindi na nga talaga maitatago ni Daniel Padilla ang mga kalokohang ginawa niya kay Catherine Bernardo dahil unti-unti nang nagsisilabasan ang mga taong nagsasabing maraming beses nang niloko ni Daniel si Catherine, ngayon lang daw gumawa ng move si Catherine dahil iniisip ni Catherine ang kapakanan ni Daniel noon. Kung matatandaan, nagsimula ang panloloko ni Daniel kay Catherine sa isang audio scandal ni Daniel noong 2014. Sinabi noon ni Daniel na ang nag-record daw sa audio scandal na yon ay isa sa kanyang not so very close friend. Sinabi din ni Daniel sa interview na nadismaya daw siya sa kanyang kaibigan sa ginawa niyang pagpapakalat ng audio scandal. At inamin din ni Daniel na despite sa ginawa niya kay Catherine ay pinatawad pa rin siya ni Cath. Sabihin na nating kaibigan ni Daniel ang nag-record ng audio scandal, pero palaisipan pa rin noon kung bakit nagawa ng kaibigan niya yun kay Daniel. Fast forward tayo noong 2023, pumutok ang hiwalayang Kathniel. Ano ang sinasabing dahilan? Third party, di ba? Ilang babae ang involved sa third party, 2 daw. Ngayon isipin nating mabuti, nagsalita ba si Daniel Padilla para i-defend ang kanyang sarili? Hindi, di ba? Nagsalita ba siya para pabulaanan ang mga issue? Hindi rin, di ba? Kung hindi ito totoo, at least he make a move para naman sabihin na walang katotohanan ang mga babaeng nadadawit sa issue ng kanilang hiwalayan para naman hindi rin nasisira ang reputasyon ng mga babaeng nadadamay sa issue. Mukhang totoo nga ata ang mga isyong ito dahil kung may balls itong si Daniel daw ay magpapakalalaki yan para linisin ang pangalan niya at mga babaeng na involve. Ngayon sa tingin nyo, after the audio scandal noong 2014, dun ba natapos ang mga panloloko ni Daniel kay Catherine? Siguro nga ay hindi doon natapos yon, na nahimik lang si Catherine dahil gusto pa rin niyang pangalagaan kung anong meron sila ni Daniel at iniisip pa rin niyang protektahan si Daniel. Imbes na si Catherine ang protektahan, ay itong si Daniel ang prinotektahan dahil na rin sa mga koneksyon. Ang unang dapat na magproprotekta ay ang lalaki kung talagang mahalaga ang babaeng kasintahan. Pero mukhang ang mature mag-isip sa Kathniel ay si Catherine. Ngayon balikan natin noong 2014, bakit nagawang i-record ng kaibigan ni Daniel ang audio scandal ni DJ noon? 2 rason lang yan, isang bad side at isang good side as a friend. Una, sa bad side ni friend muna tayo. Siguro ay gusto niyang pabagsakin or naiinggit si friend kay Daniel noon. Pwede ding may sama siya ng loob kay Daniel or nakagawa si Daniel ng hindi maganda dito sa friend na ito. Pangalawa, sa good side ni friend naman tayo. Pwedeng concern ito kay Catherine kaya niya ni-record ang audio scandal noon at gustong ipaalam sa lahat, lalo na kay Cath ang tunay na ugali ni Daniel. Or the friend is trying to protect Catherine noon pa at ang friend ni Daniel na ito ay hindi pabor sa mga ginagawang kalokohan ni Daniel dahil hindi ito tama at hindi ito deserve ni Catherine. Kung matatandaan ang nangyari din sa friendship ni Daniel Padilla at Dominic Roque, nagkasiraan din ang matalik na kaibigan at si Marco Gumabao ay umiwas at nalungkot na rin sa nangyari sa kanilang tinatawag na Nguya Squad. Ibig sabihin mayroon silang ayaw na ugali siguro ni Daniel or hindi sila pabor sa mga ibang ginagawa ni Daniel. Sabihin na nating extracurricular activities na kakaiba. Kasi pag tunay kang kaibigan, hindi mo hahayaan or papayagan or hindi ka papa-involve sa mga gawaing hindi maganda. Kaya kung hindi ka pabor, hindi ka in, kick out ka nila, hindi ka pwede sa grupo. Kaya siguro ang mga dating kaibigan ay nakitaan si Daniel ng hindi magandang pag-uugali at hindi sila pabor sa mga ginagawa ni Daniel. We are just trying to connect the dot here, pero mukhang obvious kung ano ang problema kay Daniel.
Samantala, pag-usapan naman natin ang Facebook post ng kapatid ni Catherine Bernardo na si Kay Bernardo. Tila nagpakawala ng isa na namang bomba ang ate ni Catherine. Ang sabi sa post ay, "We know what you did last summer," and she captioned the post with 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, and the very first one that I know, 2014. Tila tumutugma na ito sa nabanggit natin kanina na hindi lang minsan nagloko itong si Danielle habang magkasintahan sila ni Catherine. Ganyan karami ang mga sakit na tiniis ni Catherine kay Daniel. Imagine 11 years na pagtitiis ni Kath para sa pagmamahal at binibigyan palagi ng chance. Pero hindi pa rin nakontento. Ayon nga sa source na malapit kay Catherine, ito naman ang kanyang pasabog, pambababae. Noong 2014, pangalanan na lang nating Jasmine. Noong 2017, non-showbiz girl na model daw. Noong 2018, ito daw ang ikigugulat ng lahat. Si girl na hindi nyo maiisip na naging babae siya ni DJ, ayon sa source ay matalik na kaibigan ni Catherine Bernardo. Sabihin na lang natin na isa sa dahilan kung bakit nagkagulo-gulo na ang Nguya Squad. At ang isa ay sabihin na lang nating kapangalan pa ng ate ni Catherine, si Kay. Noong 2019, Andrea B., while nasa Hong Kong si Kath for Hello Love Goodbye shooting, busy naman si Danielle sa ibang babae, mayroon pa ibang kwento daw nito. Noong 2020, nagpahinga saglit daw si Danielle. Noong 2021, pangalanan na lang nating Barbie daw. Noong 2022, nagpahinga ulit, sabihin na nating nahiya ng konti si DJ. At ang latest noong 2023, Andrea, Jillian, Vietnamese model, at Russian. Siguro madadagdagan pa daw yan kung hindi pa kumalas si Catherine. Kaya naman daw ganun na lang ang pagpayat ni Miss Catherine dahil sa mga pinagdaanan niya kay Daniel mentally at emotionally. Well, ang magandang nangyayari ngayon kay Catherine ay hindi humantong sa kasalan at ang maganda puro positive ang pasok ng taon sa kanya at focus siya sa healing process, peace of mind at mental health niya ngayon kaya let's pray for their healing lalo na si Catherine at sana wag na gawin ni Daniel sa ibang babae ang ginawa niya kay Catherine kung totoo man ang lahat ng ito dahil there's nothing cool about it. Hanggang dito na muna mga kamix, please check my podcast and playlist for more related videos. Salamat po. Ano ang masasabi ninyo sa talakayang ito? Kung mayroon kayong kuro-kuro, please leave a comment in my comment section. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito, give me a thumbs up, pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong mixed topics at don't forget to subscribe. Thank you!